Hello guys, good evening, good day sa lahat po ng makakapanood nito. So yung topic natin today, marami kasi nagko-comment sa ano natin sa YouTube channel at they're looking motherboard um, mentor. So gusto mag-aral or gusto matuto sa pagre-repair sa larangan ng laptop. So dito guys, ginawa ko yung video ito sa mga gusto pong mag-upgrade ng skill regarding sa pagre-repair ng laptop na po. So ino-open ko ulit po yung slot for online seminar po natin para sa mga gustong matuto ng pagre-repair ng laptop. So dito po dinidiscuss natin yung paano gamitin yung tester basic and basic electronics component, paano nagwo-work ito. At syempre, importante dito yung power sequence ng laptop, how it works, and how to read the schematic, how to use board view. Kumbaga, basic to advanced skill or pagre-repair, okay? So, for example, ito dito sa ating uh, monitor. So, nakalagay dito yung mga collection ng laptop schematic ko sa tagal-tagal ko nung nagre-repair ito. So, ilan lang naman to. Yung iba kasi nandito sa desktop ko. Ayan. So, ayan yung natin. But dito, mag-sample tayo. Kunya ito, HP Stream. Alam ko, kung hindi ako nagkakamali, ito yung na-vlog ko doon dati. Sa YouTube dito. Yung kulay pink na HP, na-repair ko siya. So, kagandahan nito, merong board view and schematic. Open natin yung board view. Yan. Lakihan natin. So, ayun yung board view ng laptop. So, madaling salita, ano yan, um, pinaka-design ng laptop. Yung operating sa likod, yan, spacebar mo lang, yan, gagana siya. Pag pinipress mo yung spacebar. So, ito yung CPU niya, diba? Ito yung mga RAM, built-in RAM. Ito, built-in RAM, built-in siya. Ito yung SIO parts. So, makikita nyo dito may mga data, no? So, ayun yung mga, niya, kung saan siya nakakonect. Okay. So, open natin yung schematic. So, sa seminar, syempre, ituturo natin paano din, ginagamit to. Yan. O, paano mag-read ng schematic diagram. Importante kasi, mahirap mag-repair ng laptop na hindi mo alam paano basahin ng schematic. So, ito yung block diagram niya, sample. Okay. So, i-try natin ibaba. Yan. Actually naman guys, lahat ng nandito sa schematic diagram, no? Hindi mo naman kailangan aralin lahat yan, eh. Kung ano yung namang importante, okay? So, binibigyan ko lang kayo ng idea. Kasi sa actual repair naman kasi hindi naman lahat yan i-check mo, eh. Kung ano lang yung nagiging cost, ano yung cost ng sira mo. Pero syempre, importante, kailangan marunong ka magbasa at paano i-identify yung circuit yun doon sa motherboard mismo. Mangyari dito sa aking PDF. Ayun, yung malaki. Close ko lang. So, punta tayo kung halimbawa sa hanapin natin charging circuit. Ito, SIO yun, eh. SIO to. Ayun, IT8987. So, check natin yung domain regulator. Uh, Hanapin natin schema yung charging circuit niya. Nagbabagal ang aking PDF. Okay. Saan na ba yung charging circuit nito? Ito, ibang to. Circuit. Charging circuit.
Where's the charging circuit? Ito, main regulator na. Ayun, 5 volts, 3 volts. Yung secondary power supply niya. Ayun, ano ba yung ano mo? Charging circuit. Yung makita. Parang ito yata. Try ko lang i-zoom in. Check natin. Ay, hindi ito charging. Ay, ito nga, charger. Iba yung design niya. Charger. Ito yung charging circuit niya. Okay. So, dito, iba yung ginamit sa ano. Hindi yung ordinary, tawag ito, na charging circuit. Iba yung IC na ginamit. Yung AC in. Yan. Tapos, AC drive. Iba yung ano, ginamit dito. Libat. Okay. So, try natin yung ibang schematic, guys. Hanap tayo. Sa ano ko yun eh. Downloads. Yung mga ordinary, yung makikita nyo sa actual. Example, ito sa Lenovo. Open natin Lenovo. Hanapin natin dito. Charging circuit. So, ayun yung mga laman ng ano natin. Tawag ito. Seminar. Okay. Step by step, hindi naman madalian yun, hindi naman overnight kabisado niya na. Pero mahalaga is nagkakaroon kayo ng idea paano nire-repair. Okay, so ito yung charging circuit. Ito. So yung common na charging circuit na makikita nyo. Ayun. Ito ginamit na IC BQ24780 label. Okay. So ayan, nandito yung first and secondary MOSFET, which is as blocking kay switching MOSFET. Yung sensing resistor, okay, papunta sa B+. So ito yung charging circuit niya. So siyempre sa seminar, dinidiscuss yan how it works, okay? Paano dumadalo yung circuit o yung kuryente na 19 volts papunta dito sa B+. Ang goal niyan, makarating ng B+ yung 20 volts eh. How it works, okay? Marami siyang tadaanan. So may MOSFET, okay? So, merong mga resistor. So, lahat yan i-discuss. So, may double diode dito. Okay. Ayan. So, siyempre, sa seminar, yung price regarding sa how much yung, seminar. So, better, i-PM nyo na lang tayo, guys. PM na lang sa, natin, sa Facebook page. At, sakali baka mag-start tayo kahit two slot lang para hindi sayang yung oras. Actually, meron akong wina one-on-one ngayon sa Korea. So ngayon, ino-open ko lang ulit. Kasi mahirap actually magturo dahil yung time consumable. Minsan siyempre conflict sa time natin sa mga schedules. But dito, natin, ayusin naman by schedule. Right? So ganun lang ang gagawin natin, guys. Okay? So, natin, multi-tester, paano gamitin, yung mga tools need nyo. Kung zero knowledge kayo okay, tools, DC bench, paano setup, hot air, ano magandang hot air, tapos paano mag-signal tracing sa schematic, paano mag-flash ng BIOS, okay, using RT809F, ganito. So ito yung natin, flasher, okay, RT809. Mas better to kasi may nag-comment nga dito ang gamit niya ECP2019 but ito recommend ko, okay? Kasi mas madami siyang supported na mga large file unlike dun sa ECP2019 which is lang nire-read puro 8 MB pero pag 16 MB na
na BIOS IC, nahihirapan i-read pahirapan. So, last time kasi nadali ako niyan eh. Gamit ko ECP 2019, nakurap. Naghang yung software ko dahil nahirapan siya i-read. Tapos, na-delete ko na ano, accidentally. Kala ko na-save ko na. Kasi naghang eh. Saving dapat yun eh. Bigla naghang. Hindi ko na double check. So, ano. Kaya better ano, R8 online. Mas maganda siya. Okay. So, ayun lang guys para sa video na to. Mag-comment lang kayo and PM, Facebook page. Siyempre, like and subscribe nyo na rin ating YouTube channel. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa inyo. No? Salamat.